In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid was left without comfort. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster Father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of Our Lady, foster Father of our Lord, and patron of the Catholic Church, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating daily conference on the life and the glories of Saint Joseph. Ang ating conferences po ay uploaded regularly sa ating YouTube channel, Sense of the Sacred. So, don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay po? Ngayon, matapos natin makita kahapon yung katotohanan na ang pagpapakasal ng mahal na Birheng Maria kay San Jose ay isang bagay na napagplanuhan at isinakatuparan sa langit. Okay? It was decreed in heaven. Ngayon naman, tignan natin yung paano napili na karapat-dapat na asawa ni Maria itong si San Jose. Okay? Ngayon, una, kailangan nating linawin na sa kanyang pagbaba mula sa langit at sa kanyang pagkakatawang tao, ang walang hanggang salita ng Diyos, ang verbo ng Diyos, ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad ay hindi humawak sa anumang bagay na marumi. He did not touch anything that was defiled. Kaya nga kanyang niloob na siya ay sumilang mula sa sinapupunan ng kalinis-linisang Birheng Maria. Si Maria na kailanman ay hindi nabahiran ng anumang uri ng pagkakasala. Subalit, napansin din ng mga banal na manunulat, okay, na tiniyak ng Diyos Anak na ang Birheng Maria, tiniyak ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na ang mahal na Birheng Maria ay ipapakasal sa isang asawa. Okay? Kailangan siyang ipakasal. Para sa gayon, yung lalaking iyan ang maging panangga at tagapagtanggol ng kanyang puri. Okay? Panangga at tagapagtanggol ng kanyang puri. Okay? Upang sa gayon, hindi siya malantad sa mata ng mga mapanghusgang mga tao. Gayon din naman, upang sa gayon ay maitago sa loob ng ilang panahon ang lihim ng pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Kung natatandaan nyo, nasabi ko na yata ito sa ilang mga conferences na maging kay Satanas, sa demonyo, ay itinago ng Diyos ang misteryo ng pagkakatawang tao. Kaya nga, walang kamalay-malay ang mga demonyo na bumaba na ang Diyos Anak dito sa lupa. Ito'y nailihim. Okay? Ito'y naitago. So napakataas ng karunungan, no? Napaka-superior ng karunungan ng demonyo dahil remember, it is the intellect
of an angelic nature. It is an angelic intellect. Okay? So napakataas. Pero nagawa ng Diyos na ilihim mula kay Satanas ang pagkakatawang tao ng kanyang bugtong na anak. To the point na noong ang ating Panginoon ay nailantad sa publiko, okay? Nailantad sa publiko, nung nagsalita ang Diyos Ama sa Ilog Jordan, ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan, okay? Talagang sinikap niya, nagulat si Satanas, ay, nandito ang Diyos Anak. Pumanaog ng Diyos Anak. Kaya nga, doon sa disyerto, noong tinukso niya ang ating Panginoong Hesus, ang dahilan ng tukso na binigay niya kay Hesus ay ito, upang malaman niya ng tuwiran kung ang lalaking ito nga ang Diyos Anak. Yang hindi ba yung tatlong tukso, nagsimula sa mga salitang, kung ikaw ang anak ng Diyos. Diba? Nagsimula yun sa ganon. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Palitan mo ng tinapay ang batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka mula sa tuktok ng templo. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Napansin niyo yan? Okay? Bakit? Gustong matiyak ni Satanas na tama yung pagkakarinig niya noong pinahayag ng Diyos Ama sa Ilog Jordan na si Jesus ng Nazaret ay ang kanyang bugtong na anak. Kaya, paano nailihim ito? No? Paano nailihim sa mata? Paano nailihim sa mata ng mga makasalanang tao at maging sa kaalaman ng demonyo? Paano ito nailihim? Ito ay sa pamagitan ng pagpapakasal ng mahal na Birheng Maria sa isang lalaki na magtatanggol sa kanyang puri. Okay? At magtatanggol sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Remember na nagdalang tao ang dalaga. At para sa mga Hudyo, ang pagdadalang tao ng isang dalaga ay karapat dapat batuhin, no? Ay karapat parusahan sa pamagitan ng pamamato hanggang kamatayan. Kaya nga kinailangan niyang maipakasal sa isang lalaking magtatanggol sa kanyang dangal, sa kanyang puri, at magtatanggol din sa kanya maging mula kay Satanas. Okay? So yun yun. So parang, di ba, lagi natin sa litanya ng mahal na Birhen, di ba? Ang tawag natin sa kaban ng tipan, Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant ay ang kahon na sa ibabaw noon ay may isang plato na gawa sa ginto na tinuturing na trono ng biyaya ng Diyos. Okay? So si Maria ang kaban ng tipan dahil nakaluklok sa kanyang sinapupunan ang Diyos Anak. At tingnan nyo, sa lumang tipan, ang banal na tipan ay laging nilulukuban ng isang makapal na ulap. Kaya hindi nakikita ng mga tao ang kaban ng tipan. Yon ang naging papel na ginampanan ni Saint Joseph. Kung si Maria ay ang banal na, ay ang kaban ng tipan, ang trono ng Diyos, si San Jose naman ay parang yung makapal na ulap na bumabalot sa trono ng Diyos, bumabalot sa kaban ng tipan upang hindi ito makita ng mga tao. Okay? Upang hindi ito makita ng mga tao. Okay. Ngayon, niloob ng Diyos na ang kanyang mahal na ina ay mabigyan ng isang asawa na samantalang kaisa niya sa relasyon ng kasal,
okay, ay hindi lamang magiging tanod ng kanyang pagkabirhen, kundi niloob niya na ang lalaking ito mismo ay isang birhen. At mayroong malalim na pagpapahalaga sa pagkabirhen upang sa gayon, ang pagpapahalaga niya sa kanyang sariling pagkabirhen ay maging pagpapahalaga din niya sa pagkabirhen ng babaeng ibibigay sa kanya bilang asawa. Kaya nga, this is the most perfect and the greatest marriage. Okay? Pinaka-perpektong kasal, ang kasal ng mahal na birhen at ni San Jose. Bakit? Well, ang sabi dito, the author of nature at the beginning of all time in Eden instituted the marital bond, di ba? Saan itinatag ang kasal? What is the oldest human institution? The oldest human institution is marriage. Saan ito itinatag? Sa loob mismo ng hardin ng Eden, ng paraiso. Kailan ito itinatag? Noong nilikha ng Diyos ang babae at ito ay binigay niya bilang asawa ni Adan. Okay? Pero tingnan nyo yung institusyon na yan na tinatag ng Diyos sa paraiso, balang araw ay gagawing sakramento. Itataas iyon bilang sakramento na siyang magkakaloob ng biyaya na magpapabanal sa mag-asawa. So, bagamat si Adan at Eva ay pinuspos ng orihinal na kabutihan, ng orihinal na pagiging matuwid, no? Sila ay nahulog at nagkasala, okay, bago sila nagkaroon ng anak. Kaya nga ang lahat ng tao na sumisilang sa mundong ito ay sumilang na dukha. Minana nating lahat ang karukhaan ng ating unang mga magulang. At ang karukhaang iyan ay nag-ugat saan? Sa kanilang pagkakasala. Kaya nga, bago dumating ang Diyos Anak, upang sa gayon ay ayusin ang anumang sinira ng kasalanan. At inayos niya ang karangalan, ang dangal na siyang pinakabatayan ng lahat ng mag-anak at ng lipunan. Kaya nga, gumawa ang Diyos ng isa pang uri ng kasal bilang pagbabayad puri sa kanyang kaluwalhatian, at upang sa gayon ay mapunan nito ang mga pagkukulang na nangyari sa kasal ni Adan at Eva. Paano yon? Pinili niya ang pinakamatuwid sa lahat ng mga lalaki. Okay? Pinili niya ang pinakamatuwid sa lahat ng mga lalaki at ibinigay sa kanya ang pinaka-perpekto sa lahat ng mga babae. Hindi lamang upang maiadya ang lalaking ito sa pagkakasala, kundi ang babaeng ibibigay sa kanya ay tutulong sa kanya para lalong marating ang rurok ng kaganapan. Rurok ng kabanalan. So, Our Lady was given to Saint Joseph
hindi lamang para maiwasan ni Saint Joseph ang pagkakasala, kundi para tulungan si Saint Joseph na maging mas banal at marating ang tugatog ng kabanalan. Diba? Yun ang explanation nun sa kasal. Bakit tinatag ng Diyos ang kasal? Well, para sa ikabubuti ng mag-asawa at para sa pagkakaroon ng mga anak, pagpaparami ng lahi, fine. Pero para sa kabubuti ng mag-asawa. Isa sa makabutiang dinudulot nito ay ang pag-iiwas sa kasalanan. Para hindi magkasala ang lalaki, binigyan siya ng Diyos ng isang may bahay. Para hindi magkasala ang babae, binigyan siya ng Diyos ng isang lalaki, isang asawa. Pero in the case of Mama Mary and Saint Joseph, si Mama Mary ay binigay kay Saint Joseph hindi lamang para tulungan si Saint Joseph na umiwas sa pagkakasala, kundi para tulungan si Saint Joseph na maabot pa ang pinakarurok ng kabanalan. Okay? Ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nakdakda na kung si Maria ang magiging kanyang ina, si San Jose naman ay makikilala bilang kanyang ama. Okay? Sa pamagitan ng pagsasakatuparan ng lahat ng pananagutan ng pagiging ama. Kailangang maganda ang reputasyon ng lalaking ito ni Saint Joseph. Kailangan na natutupad niya ang lahat ng mga obligasyon niya, okay, sa Diyos at lahat ng obligasyon sa kanyang asawa. Hinihingi ng kaluwalhatian ng Diyos na bigyan siya ng isang may bahay na makakatulong sa kanya. Diba si Eva ay binigay kay Adan para maging katulong ni Adan. Hindi alila, kaagapay, katulong. Ganon din naman, si Mama Mary ay binigay kay Saint Joseph upang makatulong ni Saint Joseph. First of all, sa pamagitan ng kanyang pag-unlad sa kabanalan. Okay? So, ang nakita natin ayon sa tradisyon, okay, na itong pagpapakasal ng mahal na Birheng Maria ay hindi isang ordinaryong pagpapakasal lamang, sapagkat ang nakialam, okay, ang naghanap ng mapapangasawa ng mahal na Birheng Maria ay mismong ang mga pari, ang mga guro, at ang mga pinuno ng sinagoga. Okay? Hindi kung sino-sino lang nag-matchmaking kay Joseph and Mary. Hindi. Nakialam talaga dito ang mga pari ng templo, ang mga leader ng sinagoga, gayon din ang kanyang mga guro. So sabi nga San Juan Damasco, sabi niya, si Maria ay pinakasal kay Jose, hindi lamang sa pamagitan ng payo, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng sinagoga. Kaya nga, hindi pa pumapayag ang mga pare na sa kung kani-kanino lamang lalaki ipapakasal ang mahal na birhen. Bagkus, kanilang itinuring na isang karangalan na maihatid nila ang mahal na Birheng Maria at maibigay ang kanyang kamay upang pakasalan si San Jose. Ganito yan, di ba? Di ba sabi natin,
bahagi si Mama Mary ng mga birhen na namuhay sa templo upang doon ay maglingkod sa Panginoon. Ang mahal na birhen, nanirahan siya sa templo ng mga 11 o 12 taon, from age 3 until 15. Pero kadalasan, pagkatapos ng serbisyo ng isang batang babae sa templo, pag natapos ng taning ng kanyang paglilingkod, ibinabalik siya ng mga pari sa kamay ng kanyang mga magulang. Pero hindi si Mama Mary. Si Mama Mary ay hindi hinatid ng pari sa kanyang mga magulang. Bakit? Sabi ng mga manunulat, malamang ay namatay na si San Joaquin at si Santa Ana. Tanda natin, matanda na si Santa Ana at si San Joaquin noong sumilang sa kanila ang mahal na birhen. At marami ang naniniwala na sa panahon ng kanyang paglilingkod sa loob ng templo, doon namatay si San Joaquin at si Santa Ana. Kaya nga, naging importante sa mga pari ang matiyak na si Maria ay mapapapunta sa mabubuting kamay. Dahil nakilala nila ang Birheng Maria bilang isang hindi pangkaraniwang batang babae, always excelling in everything. Kaya syempre, kayo naman ng mga pare na araw-araw nakakakita sa kanya at humahanga sa paglaki ni Maria, sa pagkatao niya, sila na ang naghanap ng lalaking karapat-dapat pakasalan ng mahal na Birheng Maria. Okay. So naisip natin, paano kaya napili si Saint Joseph? At hindi ba ito sumasalungat doon sa paghahangad ni Maria na ialay ang kanyang sarili sa paglilingkod na lamang ng Panginoon? Now remember, sinabi natin kahapon, in the Old Law, in the Old Testament, virginity, while it was, revered, sa mata ng mga tao noon, it is only good temporarily. Bakit? Eventually, kailangang magpakasal ng isang babae. Bakit ganon? Kasi, nung panahon yon, they were waiting for the Messiah, and every woman is a candidate sa pagiging ina ng manunubos. Ngayon, maaaring sabihin natin, Father, ano kaya? Hindi kaya yung paghahangad ng mahal na birhen na ialay niya ang kanyang pagkabirhen sa Diyos, no? Gumawa siyang sumpa na ialay ang kanyang pagkabirhen sa Diyos. Hindi kaya ito nasa langsang ng pagbibigay sa kanya na siya ikasal kay Saint Joseph? Ang sagot ay, Mary received divine inspiration na ang kanyang vow of virginity ay hindi manganganib sa kanyang pag-aasawa. She somehow got that assurance, that divine assurance from God, that her vow of virginity will not be compromised by her espousal. So, mga kamag-anak, maraming mga kamag-anak, maraming mga tao, importanteng lalaki, mayaman, ang gustong pakasalan ang babaeng ito, si Maria, ang dalagang ito na si Maria. At kung tutusin, si San Jose ang pinakamalapit niyang kamag-anak. Bakit? Kasi, di ba, first cousins sila. San Jose at saka si Mama Mary ay first cousins. Dahil
ang nanay ni Mama Mary, si Santa Ana, ay kapatid ni Jacob na siyang tatay naman ni Saint Joseph. Di ba? So, si Saint Joseph ang pinakamalapit niyang kamag-anak. Malamang, remember, Saint Joseph is older than Mama Mary by what? 15 years. So, nakita niya si Mama Mary bilang isang bagong sila na sanggol. Okay? Nakita niya itong lumaki. At nakita niya yung kabutihan ng pagkatao ni Mama Mary. Now, bagamat siya ay galing sa lipi o angkan ng mga hari, son of David, si San Jose ay namuhay ng isang simpleng pamumuhay. Okay? So, pero si San Jose, di ba may vow din siya ng virginity? So, bagamat yung ibang mga lalaki ay nagkakandara pa na mag-apply para maging asawa ni Mama Mary, si San Jose, hindi. Kasi he made nga a vow of virginity. Okay? He made a vow of virginity. Subalit hindi maiwasan na mapansin ng mga pari ang kabutihan at ang pagiging matuwid ni Saint Joseph. Okay? Hindi naiwasan, hindi napigilan na mapansin nila ang pagkatao ni Saint Joseph. Kaya bagamat hindi nagpakita ng interes si Saint Joseph na mag-apply bilang asawa ni Mama Mary, sa kanya ipinagkaloob ng mga pari, sa kanya ipinagkatiwala ng mga pari, sa kanyang pangangalaga ipinagkatiwala ng mga pari ang mahal na Birheng Maria. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster Son by the pleading of your prayer. Do thou in like manner render the Blessed Virgin Mary thy spouse gracious unto us, for she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, pray for us. The Lord be with you. Mighty God bless you. The Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po for joining us in today's conference. Tandaan natin na tiniyak ng Diyos na ang mahal na Birheng Maria ay ipapakasal sa isang taong katulad niya, isang birhen na may pagpapahalaga sa kanyang kalinisan. So, thank you, and don't forget to like and to share. God bless you all.